Anong kaya mong isakripisyo para sa taong mahal mo? Merong isang billionaire tycoon, napakayaman at napakaraming pag-aari. Mali-maliit ang pera yung meron siya. At meron siyang isang anak na sobrang mahal na mahal niya. Sa sobrang mahal niya, gusto niyang makatagpo ang anak niya ng isang lalaki na talagang paninindigan siya ng totoong-totoo at mamahalin siya ng buong puso. So one day, pinatawag niya ang lahat ng kalalakihan sa kanilang bayan para makita niya kung sino talaga ang karapat-dapat para sa kanyang anak. At nagulat ang lahat sa announcement ng taong ito. Ang sabi niya, ang sino mang nagnanais na mapa sa kanya ang kamay ng aking anak ay dadaan sa isang pagsubok na ito. Nagbukas ang isang napakalaking swimming pool at sa loob ng swimming pools na yon, nandun ang iba't ibang mapapanganib na hayop na maaring pumatay at makasakit sa tao. May crocodile, may shark, may piranha, at kung ano-ano pa. Lahat ng lalaki napatahimik at wala ni isa ang kumibo. Wala ni isa sa kanila ang gustong sumuong sa panganib na yon para makamit ang kamay ng babaeng ito. At sa gitna ng kanilang katahimikan, suddenly, there was a big splash. Biglang may isang lalaking tumalon, lumalangoy, iniiwasan yung mga hayop, ang bilis. Sobrang bilis niya, nagpapalakpakan yung mga tao. Nagulat sila sa nangyayari and finally, na-reach niya yung kabilang dulo at pag-akit niya doon, tuwang-tuwa itong tatay na ito. Pumunta siya doon kasama ang kanyang anak. Hawak-hawak niya ang mic, binigyan niya rin ng mic. Ang lalaking ito nakakaahon lang mula sa tubig at kanyang tinanong, bakit ka tumalon sa tubig na ito? Nais mo bang makamit ng yung yaman na meron kami? Ang sabi ng lalaking ito, pasensya na po, hindi ko po yan interes. Nagulat ang tatay. So nagtanong ulit siya, gusto mo bang bigyan kita ng negosyo? Kaya ka tumalon sa pool na yan? Ang sabi ng lalaki, hindi rin po. And finally, he said the last question, siguro gusto mong mapasayo ang kamay ng aking anak. Ang sabi ng lalaking ito, pasensya na po, hindi po yan ang interes ko. Sa totoo lang po, nandito lang ako, makikikain lang sana ako. Nagtawanan ng lahat. At ang sabi ng tatay, kung ganon, anong gusto mo? Bakit ka tumalon sa pool na yan? At ang sabi ng lalaki, gusto ko lang pong malaman kung ano ang pangalan ng tao na tumulak sa akin sa swimming pool na yan. Huh? Marami sa atin, napipilitan lang tayo sa maraming bagay. Marami sa atin, bago tayo gumawa ng isang bagay, naghahanap muna tayo ng kapalit. Itong nature ng tao, aminin na natin, di ba? What can we benefit mula sa bagay na ating ginagawa? Sa totoo lang, yung pagmamahal natin mga tao, may limitasyon. Merong hangganan. Pero itong nakaka-amaze sa pagmamahal ng Panginoon. Yung pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. In fact, the Bible says that His love endures forever. His love is marked by giving, not by getting. In fact, the ultimate sacrifice in the cross was done by Jesus Christ out of love. Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but will have everlasting life. Hindi siya napilitan, walang tumulak sa Kanya, kusa niyang ibinigay ang Kanyang buhay para sa atin. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. At hindi lang tayo bastang gustong patawarin ng Panginoon. Hindi ka lang niya basta gustong iligtas. Hindi lang niya basta ikaw gustong makasama sa Kanyang kaharian. Nais din ng Panginoon na maging parte ka ng Kanyang pamilya. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. Ito po ang ating Illustration Stories, Episode 3. Sana po ay makatulong sa inyong pagtuturo ng mga Bible studies, small groups, mga bata, ang kwento na ito. And may these stories be a blessing sa inyong ministries. Ingat po kayong lahat.